sa binasa natin, andun si King Herod at saka yung mga pantas. Wala namang sinabing tatlo, no? Hindi naman sinabing tatlo. Pero dahil tatlo yung regalo nila, merong gold, frankincense, at saka myrrh. Yun yung regalo nila. Kaya inassume na tatlo yung pantas o yung mga mago. Pag-usapan muna natin kung sino-sino itong mga to. Unahin natin si King Herod. Sino ba itong King Herod na to? Nung panahon ni Jesus, siya yung hari ng Judea. Inappoint siya ng Roma. Ibig sabihin, kaya siya inappoint kasi yung tatay niya, kaibigan ng emperador. So yung tatay niya, inappoint siya bilang gobernador. Mamaya konti, inappoint na siyang hari ng mga Hudyo. Pero hindi talaga siya royal blood, o kaya yung royalty, o yung sa Tagalog, dugong bughaw. Wala siya nun. Ano lang siya, appointed siya. Isa siyang Moabite. Hindi siya Hudyo, yung pinanganak. Wala siyang relasyon kay Haring David. Tapos itong si King Herod na to, may konting sayad. Pinatay niya yung asawa niya, pinapatay niya yung mga anak niya. Yung asawa niya kaya pinapatay dahil sa selos. Tapos yung mga anak niya, pinapatay niya kasi parang naging threat sa kanyang trono. Eh di lalo na si Jesus, na nung malaman niya na, uy, pinanganak na ang hari ng mga Hudyo, sabi ng tatlong mago. So, threat si Jesus sa kanyang trono. Sobra niyang mahal ang kanyang pagiging hari na kahit ano gagawin niya para mapanatili na hari siya. Pati na nga yung 20 bata na kinoconsider na unang mga martir kasi namatay sila para kay Jesus. Dahil sa kagustuhan ni King Herod na patayin ang hari ng mga Hudyo. O ngayon, sino naman itong mga mago? Sila yung mga wise men o yung magi from the east na sinasabi, tatlo nga, pero wala naman sinabing tatlo. Mga astrologers sila, sabi. Sila ay hindi Hudyo kasi galing sila sa Persia. Pero in-acknowledge sila ay unang mga hentil na nag-acknowledge ng divinity ni Jesus, na si Jesus ay Diyos. Tinatawag din silang tatlong hari. Kasi nire-refer ito sa Isaiah. Isa sinabi ng Isaiah na magregalo sila ng ginto at saka ng frankincense. Pero masikip pa doon. Kaya sinasabi ng tatlong hari sila kasi nagbigay pugay, nag-worship sila, pumunta sila kay Jesus para magbigay pugay. Na tatlong hari, ibig sabihin si Jesus, hari ng mga hari. Siya ay King of Kings. Kasi later on, magiging hari siya ng buong mundo. Ano ba ginawa nila? Nagregalo sila kay Jesus ng ginto, ng gold, frankincense, and myrrh. Tayo, di ba, pagka mayroong special na tao, niregaluhan natin. Pero bakit ginto, frankincense, and myrrh? Bigyan natin ang ibig sabihin nito. Ang ginto ay binibigay para sa royalty. Tingnan nyo mga simbahan natin, minsan ang mga dekorasyon parang ginto, di ba? Kasi ang ginto ay inuugnay sa royal blood. Ngayon, bakit frankincense? Kasi ang frankincense, insenso yan. Yan ay ginagamit sa pag-worship sa templo. So dito, pinapakita na ina-acknowledge sila na Diyos si Jesus. Isa pa, yung myrrh. Ano naman itong myrrh? Sabi sa mga libro, ang myrrh daw, mas mahal pa kaysa sa ginto nung panahon ni Jesus. Napakamahal niya. Ibig sabihin, parang sinasabi ng mga tatlong hari na lahat ibibigay ko kasi sa iyo lahat ito. Parang ganun yung ibig sabihin ng tatlo na yon. Pero yung myrrh, ginagamit din ito pang imbalsamo, no? Foreshadowing yung pagkamatay ni Jesus sa krus. Pero meron din isang kwento na nagsasabi, kaya nila binigay itong tatlong to, puro mga mamahalin, kasi gusto nilang tulungan ang Holy Family, kasi alam nila hirap ito nung panahon na yun. Oh, ano lang tayo, segue lang tayo ha. Kasi nabanggit dito yung Bethlehem. Nakita niyo yan, di ba? Binasa natin, pinanganak siya sa Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem ay house of bread. Eh, di ba si Jesus ang bread of life? Siya yung tinatanggap nating tinapay ng buhay. Hindi ito coincidence na pinanganak siya
sa Bethlehem na ang ibig sabihin niya, house of bread. Kasi siya nga ang tinapay na magbibigay buhay mula pa noon hanggang ngayon. Pero ganun ka-humble si Jesus, no? Doon sa pinakapayak na bayan ng Judea siya pinanganak. Kita mo, pinipili niya lagi yung pinakapayak. Tingnan mo yung mga disipulo niya, mga mangingisda, mga simpleng tao. Binanganak siya sa Bethlehem na simpleng lugar. Yung manger, ibig sabihin nun, yung kainan ng mga hayop. Ganun kapayak ang ating Panginoon. Sabi niya, present siya sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw, sa mga may sakit, sa mga nakakulong. Ganun kapayak ang ating Panginoon. So, balikan natin ngayon. Nag-segue lang ako ng konti. Balikan natin ngayon si Haring Herodes at saka yung mga pantas. Tingnan nyo, no? Pareho silang naniniwala. Mag-concentrate lang tayo sa kanilang dalawa, ha? Si Haring Herodes at saka ang mga pantas naniniwala na hari ng mga Hudyo si Jesus. Diba? In-acknowledge naman nila, tinanong ni Haring Herodes, yung mga consultant siya, pinanganak na ba? So, alam nila pareho na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. Yung mga mago, sumunod naman sa bituin. Kasi yun sila, astrologers sila. So alam nila na yung tinuturo sa kanila ng bituin, doon pinanganak ang hari ng mga Hudyo. Expertise nila yun, astrology yun. Pero ngayon, ito ang tanong ko. Sa tingin niyo may pagkakaiba ba? Kasi pareho sila naghahanap kung nasaan si Jesus pinanganak. May pagkakaiba ba sila? Tango lang kayo, meron pagkakaiba? Wala. Meron eh. Ano yun? Ang motibo nila sa paghahanap kay Jesus. Yung tatlong mago o tatlong hari, hinahanap nila si Jesus kasi magbibigay sila ng respeto, magbibigay sila ng pugay. They will worship Jesus. Magre-regalo sila. Meron silang sinacrifice galing sa sarili nilang bulsa, sa sarili nilang paghihirap. Ano yon? Yung gold, frankincense, and myrrh. Pinaliwanag ko na kanina, di ba, gold kasi si Jesus ay loyalty. Frankincense dahil Diyos si Jesus. Ginagamit yun pang worship sa Panginoon sa mga templo. At myrrh, napakamahal na bagay ng panahon na yon, kaya parang binibigay nila ang the best para sa Panginoon. Sinacrifice nila yun. Alam kasi nila na si Jesus ay hari ng mga hari. Kasi nga, tatlo silang hari na nagbigay-bugay sa Panginoon. Kaya si Jesus ay hari ng mga hari. They gave the best for their king. Si Haring Herod naman, puntahan natin. Hinahanap niya si Jesus kasi sa selos ulit. Pinapatay niya asawa niya, di ba, dahil sa selos. Ngayon, nagsiselo siya kay Jesus kasi si Jesus ang tunay na hari. Siya kasi peking hari siya. Hindi naman siya Hudyo, hindi naman siya galing sa linya ni David. So, selos na naman. Ito yung pumapatay sa tao, yung selos. No? Kaya sana mga kiki girls, magtiwala kayo sa mga asawa niyo. Mababait ang mga asawa niyo. Naniniwala ba kayo doon? Hoy, kami mga lalaki, hindi kami naghahanap ng iba. Kaya huwag kayo magsiselos. So, dahil sa selos na naman, kaya gusto niya papatay si Jesus. At naniniwala ako, siguro naman, nakita niyo naman na pinapatay yung 2,000 mga bata. So talagang gusto niya patayin si Jesus. Ayaw niyang mabago ang status quo. Ibig sabihin, ayaw niyang mabago yung current system na siya ang hari. Siya yung nasusunod sa buhay niya, siya yung nasusunod sa ibang tao. Ayaw niyang pasakop. Siya lang ang dapat masunod. Siya lang yung makapangyarihan na kinikilalang hari. Ito lang po, last point for reflection. Gusto ko lang pag-isipan natin ito. Si Nanay Fe kanina, pinakita niya dahil sa kanyang mga karanasan niyang nakasakit siya, sinurrender niya lahat kay Jesus. Lord, ikaw na bahala sa akin. At kita mo, ang will pala ni Lord ay mabuhay siya. Kita niyo, andyan si Nanay Fe sa harapan natin. Salamat sa Diyos, Nanay Fe. Sana laging mabuti ang iyong kalusugan kasi napakabuti mong tao. Point of reflection. Kiki girls, to whom do you relate with? Ako ba ay parang isa o yung tatlong mago na nagbibigay ng respeto, nagbibigay ng parangal at papuri kay GC?
ina-acknowledge ko ba na siya ang hari ng buhay ko? Representing ko. Siya ay Diyos ko. Kasi nagregalo sila ng frankincense. At lahat ba ng kung sino ako ay Kanya? Ang pamilya ko, ang pag-aari ko, ang sarili ko, ay sa Diyos pa. Representing near na binigay din ng tatlong hari. Ngayon, punta tayo sa kabilang side. O para ba ako sinabing Herodes, hinahanap si JC para i-reject, para patayin. Kasi ayaw ko sumunod sa kanya eh. Ayaw ko sumunod sa kabilang hari kasi gusto ko ako mag-ahari sa buhay ko. Ako ang masusunod sa sarili ko. Sa sarili kong buhay. At kapag ganun, sino Diyos ko? Di ba sarili ko? Lahat ay akin. Ganyan si Haring Herodes. At alam ko naman na ayaw natin maging gaya ni Haring Herodes, di ba? Kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga tayo nandito sa KKK. Kasi alam natin na siya ang Diyos. Alam natin siya ang hari natin. Alam natin na sa Kanya ang lahat. At hinahanap natin siya. Nakikita natin siya sa araw-araw na pamumuhay natin. Nakikita natin siya dito sa grupo natin ng KKK. Andito siya tuwing tayo nagdadasal. Andito siya tuwing tayo nagsisharing. Andito siya kapag tayo nagbibigay pugay. Pag nakikinig tayo. Pagka umattend tayo ng misa. Kasi may misa dito, di ba? Nagmimisa tayo. Kagaya last month, alam ko, nagmisa tayo. Kasi hinahanap natin si Jesus. Kasi siya ang hari natin. Siya ang Diyos natin. Siya ang pinakamahalaga sa atin. Yun lang iwan sa inyo. Pag-isipan natin mabuti. Sa tuwing tayo ay nag-iisip, nagagawa ng desisyon, nakaharap sa pamilya natin. Who can I relate with? Kay Haring Herodes o sa tatlong hari o tatlong bangko? Okay, Merry Christmas sa inyong lahat. Happy New Year. Salamat ulit sa pag-imbita ninyo. Sa walang sawa niyo pag-imbita sa akin dito sa prayer and worship niyo. So tapusin po natin sa maiksing panalangin ng Glory Be. Let us praise and glorify the Triune God. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be in the world without end. Amen. And let us ask Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat po sa inyo. God bless you. Happy New Year. Sana masagana at blessed ang New Year. Thank you. God bless.